Taon-taon, marami sa atin ang laging kinukumpleto ang mga misang pamasko. Pero alam nyo bang alamat ng isang Italianong Pransiskano na nagdala sa atin ng pinakaunang Misa de Aguinaldo? Ayon sa alamat, noong ika-12 siglo, isang grupo ng mga misyonero ang nagawi sa may baybayin ng Pangasinan sa pangunguna ng isang paring Pransiskano, si Padre Odoric de Perdenon. Kinaibigan nila mga katutubo at matapos magtayo ng isang krus ay inumpisahan kaagad ni Padre Odoric ang pagtatanghal ng unang misang pamaskong tinawag niyang Natale. Hindi lang isang magarbong selebrasyon kundi isang espiritual na tradisyon. Yan ang Misa de Aguinaldo, simbolo ng malalim na pananalig sa Diyos ng bawat mananampalatayang Pilipino. Maligayang Pasko po! Kagaya ko ba, hilig nyo ring makinig ng mga nagkakaroling tuwing Pasko? Pero bago pa man nauso ang Silent Night at White Christmas, ay mayroon ng mga tradisyonal na awiting Pilipino na nagpapasaya sa atin tuwing Pasko. Ang mga Bisaya mayroong Kasadya ning Takna at Maayong Gabi Hatagan. Naimbag nga Paskwayo at Onarimat nga bituin naman sa mga Ilocano. Ang mga waray may ilang araw na inaawit ang Panaret at Tarindaw. Samantalang tradisyong Kapampangan naman ang Ikong Angeles ning Banwa. At ang mga Ilonggo may mga daygon tulad ng O Tagbalay nga Dunganon. Iba-iba man ang salita, nagkakaisa naman sa diwa. At yan ang pagpapaabot ng taus-pusong pakikiisa sa banal na pagdiriwang ng Pasko. Maligayang Pasko po! Kung ang England ay may Yulag at ang Amerika ay may Christmas Day Parade, papahuli ba naman tayong mga Pilipino pagdating sa mga tradisyong pamasko? Nariyan ang kulasyon o ang pag-aayuno ng mga Bisaya sa gabi ng Pasko. Mayroon din silang pakaon kung saan hinahainan nila ng pagkain ang tatlong panauhing sumisimbolo kay Jose, Maria at Jesus. Ang mga Ilocano naman mayroong posada, isang pag-aalala sa paghanap ng matutuluyan ni Jose at Maria. Ang mga Boholano nakakaaliw panoorin sa kanilang ige-ige o caroling na may kwento. Mga iba't ibang tradisyon, yan ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit ang Paskong Pilipino ay katangi-tangi sa buong mundo. Maligayang Pasko po! Taon-taon, marami sa atin ang laging kinukumpleto ang mga misang pamasko. Pero alam nyo ba, ang alamat na isang Italianong Pransiskano ang pinakaunang nagsimula ng Misa de Aguinaldo? Ayon sa alamat, noong ika-12 siglo, isang grupo ng mga misyonero ang nagawi sa may baybayin ng Pangasinan sa pangunguna ng isang paring Pransiskano, si Padre Odoric de Perdenon. Kinaibigan nila ang mga katutubo at matapos magtayo ng isang krus, ay inumpisahan kaagad ni Padre Odoric ang pagtatanghal ng unang misang pamaskong tinawag niyang Natale. Hindi lang isang magarbong selebrasyon, kundi espiritual na tradisyon. Yan ang Misa de Aguinaldo, simbolo ng malalim na pananalig sa Diyos ng bawat mananampalatayang Pilipino. Maligayang Pasko po! Ang mistletoe daw ay swerte, sabi nila. Katulad ng mga kapatid nating Banyaga, bahagi na talaga ng kulturang Pilipino ang mga pamahiin. At syempre tuwing Pasko, ang bawat rehiyon dito ay may kanya-kanyang bersyon. Sa ibang mga bayan sa Samar, bawal mag-ingay mula hating gabi ng Pasko hanggang alas 2 ng madaling araw. Baka daw kasi magising ang sanggol na natutulog sa sabsaban. Sa bayan naman ng Pagsanhan sa Laguna, ang bawat bata ay laging may bagong sapatos. Dala raw kasi nito ay swerte sa taong nagsusuot. Ang mga kababaihan naman sa Garcia Hernandez, Pampanga, nagpapalitan ng manghimaha, mga pagkain inilalaan para sa Noche Buena. At ang mga magsasaka sa Batanggule, Palawan at Nabasagan, Burias Island ay gumigising na maaga para magtanim. Kakaiba, no? Yan ang Paskong Pilipino. Maligayang Pasko po! Panahon na naman ng mga Christmas party. At syempre, mawawala ba dyan ang mga sayawan? Pero alam nyo ba, bago pa ang Gangnam Style at iba pang mga usong sayaw ngayon, may mga tradisyonal ng pamaskong sayaw na itinuturo pa rin taon-taon.
Sa Nabua, Camarines Sur, mayroon silang Pandango Rinconada, isang sayaw na minana pa nila sa mga ninunong Kastila. Las Panderetas naman ang sayaw ng mga Ilonggo sa Tanza na sinasabayan ng mga kantang tinatawag nilang Daygon. Sa Kuting naman ang pamaskong sayaw ng mga taga-Abra. At ang mga Bisaya may tulo kahadi na ipinagmamalaki. Paano man natin ipagdiwang sa musika, sayaw, palamuti o mga minanang ritual? Ang Paskong Pinoy ay tunay na naiiba. At syempre walang kasing saya. Kaya maligayang Paskong Pinoy po sa ating lahat. Hindi talaga kumpleto ang Pasko kung walang musikang nagpapasaya dito. Ang Sumilang ang Manunubos ay ang unang pamaskong awiting tunay na makapilipino. Isinulat ito ni Dr. Francisco Santiago at isinatitik naman ni Deogracias Rosario. Ang areglo ay ginamitan pa ng mga etnikong instrumento ng mga tinggian at igorot para magkaroon ng tunog katutubo. Mula noon, hindi na mabilang ang mga komposisyong nagsasalarawan ng Paskong Pilipino. Mula sa payapang daigdig ni Felipe de Leon, ang Pasko ay sumapit ni Levi Celerio at Vicente Rubi at mano po ninong ni Ador Torres at Manuel Villar Sr. Noon man at ngayon, tunay nakabahagi na ang musika sa pagdiriwang ng Paskong Pilipino. Maligayang Pasko po. Panahon na naman ng mga Christmas party. At syempre, mawawala ba dyan ang sayawan? Pero alam nyo ba na bago pa ang Gangnam Style at ang mga nauusong sayaw ngayon, may mga tradisyonal na pamaskong sayaw na tinuturo pa rin taon-taon. Sa Nabua, Camarines Sur, mayroon silang Pandango Rinconada, isang sayaw na minana pa nila sa mga ninunong Kastila. Las Panderetas naman ang sayaw ng mga Ilonggo sa Tanza na sinasabayan ng mga kantang tinatawag nilang Daygon. Sa Kuting naman ang pamaskong sayaw ng mga taga-Abra at ang mga Bisaya may tulo kahadi na ipinagmamalaki. Paano man natin ipagdiwang? Sa musika, sayaw, palamuti o mga minanang ritual, ang Paskong Pinoy ay tunay na naiiba at walang kasing saya. Maligayang Paskong Pinoy sa ating lahat. Even before the age of technology and the internet, texting, and even e-cards became a fad, the best way of sending out our most heartfelt wishes was through mail. Christmas time has always been an occasion to send out greeting cards and letters by mail, but what made each delivery even more special were those colorful stamps on every envelope. The first Pinoy Christmas stamp was issued in December 1967. It featured a Filipino Holy Family alongside the Mayong volcano and our national animal, the carabao. Years flew by and the designs took on many forms. But though technology may have changed the way we send our thoughts, the message remains the same. Every Christmas, a heartfelt greeting is a sign that we value our fellow man and our loved ones. Bon Natale, maligayang Pasko po. Ang bawat Pilipino ay may kanya-kanyang pagdiriwang ng Pasko. Samahan pa ito ng pamanang tradisyon na nagpapakilala sa yaman ng ating kultura. Ang mga Aita ng Mindanao may masayang sambualay, isang paggunita sa unang Pasko na may kasamang musika at sayawan. Sa ating mga kapatid na Igorot, nariyan ang pamaskong kanyaw, isang marangyang piging na kanilang pinaghahandaan. At syempre, sa aming mga Muslim, hindi mawawala ang Hari Raya Puasa, kung saan sama-sama naming pinagdidiwang ang pagtatapos ng Ramadan kapiling ang aming mga pamilya. Iba't ibang pagdiriwang, pinagbubuklod ng isang araw. Isang okasyon ng mensahe ay pagmamahalan, kapayapaan at tunay na kapatiran. Sa aming mga kapatid na Kristiyano, maligayang Pasko po. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayo magiging saksi! Pinapagalang ko na.
Happy New Year po sa inyong lahat. At